At sa pagkakataong ito ay minarapat nating makausap ang isa ho sa mga personalidad na binabanggit ng International Criminal Court. Ito ay layunin natin na mabigyan ng pagkakataon din na makapaglahad ng kanyang saloobin itong isa ho sa mga tinukoy ng International Criminal Court. Babati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Victor Liantino. Welcome to the program, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Dennis, Victor, at magandang gabi rin sa inyong mga taga-subaybay, sa inyong viewers and listeners. Ayan. Kami ho'y unang-una mangungumusta po sa inyo sapagkat medyo matagal ang pagkakataon na kayo'y muli naming nakadaupang palad sa Himpapawid. Ano po yung naging focus ng inyong atensyon the past years at after na bumaba bilang kalihim ng Department of Justice para din po sa kabatiran ng inyong mga taga-suporta? Thank you, Dennis. Actually, after my resignation sa Department of Justice noong April 5, 2018, I was appointed sometime in 2020 up to 2021 sa National Police Commission. So after that, after the expiration of my term, I decided to continue with my practice of law. So I re-established my law office. Kaya up to now, I am practicing my profession. Alam mo, ayaw ko namang mag-retire sapagkat although I'm already nearing 80, I'm still, I think, I could still practice my profession very well, and I've been attending my cases personally. Kaya yun ang aking pinagkakabalahan after 2021. So hindi ko akalain na sa aking pananahimik, kaya matagal-tagal na tayong hindi nagkakadaupang palad, meron palang ganitong namumuong parang seems na charge sa akin sa ICC na talagang mariing kong pinabubulaanan sapagkat ako'y walang kaalam-alam dyan. Hindi ko malaman, hindi first instance kung bakit ako sinama. Pero pagkatapos kong suriin ang mga pangyayari, I believe na alam ko na kung bakit ako sinama dito. Kasi meron silang sinasabi dito na meron daw common plan si President Duterte na yan ang ginamit niya sa pagsiil o papalaganap itong AJK killing, AJK at saka itong mga killings ng civilians and those involved in drugs. Pero ako sa Department of Justice, up to my resignation in April 2018, wala naman akong kalam-alam dyan. Hindi ko nga malaman kung bakit ako sinama. Pero yun nga, I believe na kaya ako sinama para maging credible yung kanilang allegation na mayroong common plan or parang state policy si President Duterte. And I believe that they're going to use it during the trial of the former president doon sa Hague ngayon. I see. I'm just curious, Secretary, kung inyo pong marapatin na ano po yung initial na naging reaction ninyo the moment na nalaman po ninyo na kabilang kayo doon sa listahan. Ano ho yung pinagkakaabalahan nyo that time? Medyo mabigat ho kasi ito, no? Crimes against humanity, yun sinususugan ho nito. At ang direksyon ay kapareho nung, kumbaga, kinakaharap din ni former President Rodrigo Duterte. Well, may mga pagkakaiba siguro. But of course, iisa kumbaga ang pinag-uugatan dyan sa International Criminal Court, Secretary. Binasa ko yung kanilang release, itong less reductive. Kasi nung nagkaroon ako ng notice nito sometime in September 2025. Pero ang nakalagay lang doon, yung Aguirre lang, walang first name. Pero siguro, sabi kong ganyan, ako na yan. Gawa ng wala namang Aguirre sa Duterte administration that held a high public office, kundi ako lang.
Pero yun nga, hindi ko siniseryoso sapagkat wala naman akong kinalaman dito kahit kaunti. Dito sa war on drugs na ito, kung meron namang patayan dyan, as a matter of fact, ako nga naging instrumental sa pag-solve ng ibang mga victims ng war on drugs. And I'm going to detail it maya-maya, no? Pero yun, hindi ko sineryoso. Ngayon, lumabas ulit, then sabi ko ganyan, mukhang siniseryoso na ito. So, I have to say my piece na talagang wala akong kinalaman dyan. And I believe na kaya lamang sinama ako dyan, gawa nung sinasabi lang meron silang grand plan, meron si Duterte'ng grand plan, siyang head, at hindi magiging kapanipaniwala yung allegation ng grand plan without including the Department of Justice and the Secretary of Justice. Kaya ako'y napasama dyan kahit ako ay walang kalam-alam dyan. Pero yung grand plan na yan, ngayong kulang nalaman, itong nakaraang 3 days ago, nung Valentine's Day, at yan ay kung ang masasabi ko na embed to lang yan sapagkat kung sinasabi lang grand plan na kasama ko, hindi totoo yan sapagkat ako'y walang kaalam-alam dyan. Okay. Secretary, kanina may lumabas din ho na statement from the former senator, former Justice Secretary, former Commission on Human Rights head na si Representative De Lima. Sabi niya, it's about time. Sila naman yung hahabulin ng kaso dyan sa International Criminal Court. Any comment to that, Secretary? Actually, binasa ko yung less redacted release from the website ng ICC. Ang sabi doon, dalawa ang pinanggalingan ng possible violations ko. Nung unang-una, nung 2010, when I was lawyering for President Duterte. At ang ikalawa, nung ako ay appoint as Secretary of Justice. Now, dun muna sa una, I was hired by President Duterte in 2010. I went to Davao because of the charges made by De Lima. He was then the chair of the Human Rights Commission. Dinimanda niya si President Duterte nung mga extrajudicial killing na yan, nagkaroon ng investigation, na-dismiss yan porque wala namang ebidensya si De Lima. Actually, sila ang in power noon, siya ang Human Rights Commissioner, and it was during the time na ang government is under the President Pinoy. Ngayon, at that time, wala silang napatunayan. Kaya nagtataka ako ngayon, bakit ito ay magiging kasalanan ko? Ay ako'y nag-abogado lang kay President Duterte noong 2010. Dito sa Pilipinas, kailanman hindi naging krimen ang maging abogado sa isang akusado. Ang ibig bang sabihin niyan ay naging krimen na yan pagdating sa ICC o sa Hague. So, nitong namang pangalawa, ang possible daw nitong ako'y Secretary of the Department of Justice, matatandaan at ito's on record na ako mismo ang instrumento kung bakit itong kilala ninyo itong si Nakian de los Santos, si Carl Arnaiz, at saka si Kulot de Guzman. Yan yung tatlong teenager na yung may very high profile case yung kanila na pinatay ng mga pulis dyan sa Caloocan ata. Ako ang nagpatawag doon sa mga magulang niyan, sa relatives niyan. Dinala ko yan sa Malacanang, sa Bahay Pangarap, and they were met by the president then. When they were face-to-face with the president, sinabi nila yung kanilang reklamo, yung kanilang hinaing, and after that meeting, all the policemen were charged, they were tried, and they were convicted. And as a matter of fact, I believe a few months ago, the Supreme Court came out with a decision dismissing their appeal and affirming the sentences
imposed upon them by the Regional Trial Court of Caloocan. So ako mismo ang naging daan para bigyan ng hustisya sina Kian de los Santos, Carl Arnaiz, at saka itong si Kulot de Guzman. Hindi pa yan. Ako rin, matatandaan ninyo na yung father ni Mayor Kerwin Espinosa ngayon ng Albuera Leyte, yung pinatay doon sa loob ng bilangguan si Mayor Rolando Espinosa. Noon ay parang hindi nila siniseryoso yung pagpatay na yan. Sabi ko ganyan, sabi ko hindi naman ako naniniwalang paano mangyayari dyan, nasa loob na ng bilangguan tapos mamatay ang tao. So what I did, I directed the NBI to investigate the killing. And I believe that because of this investigation by the NBI, the necessary charges were filed and some were convicted. Hindi ko nalaman kung ano ang naging resulta, but I was told that some were convicted, some were acquitted. And even Kerwin Espinosa himself, when he was charged before the Department of Justice, porque walang evidence laban sa kanya, the Department of Justice under me dismissed the charges against him. So, ang ibig sabihin nun, hindi kami basta-basta, hindi kami kaalam dyan sa perpetration ng AJK o ng anumang pagsuporta diyan. Okay. Kaya yan lamang ang ilan sa mga ginawa ko when I was Secretary of Justice na nagpapatunay na kailanman na hindi ako kalam dyan sa illegal killing ng innocent civilians or even itong mga drug lords and drug pushers. I see. Secretary, may mga katanungan pa ho kami and of course, ang akin pong katandem si Bombo Victor, may ilang punto rin ho na nais na maitawid na katanungan po sa inyo. Bombo Victor? Well, kung ano man yung katanungan, I'm very glad to, I hope that I could share, mapapaliwanag ko kung ano man ang mga... Secretary, additional question lang sa mga naunang questions ni Bombo Dennis, no? Kasi may nababanggit yung ICC, ano hong klaseng legal assistance o yung binabanggit ho ng International Criminal Court? May pagkakataon po ba nung kayo ay nasa private lawyer pa and nung kayo ho ay nasa pwesto na nagbigay ho kayo ng legal na tulong doon ho sa mga pulis at ilang sibilyan na dawit ho dito sa umano'y war on drugs? Bilang abogado, it is our profession. Pag yan ay kinuha ang aming serbisyo as a lawyer, obligasyon namin na bigyan sila ng tamang advice at tamang serbisyo. As to what are these are purely and absolutely confidential. Hindi na maaari kaming i-examine dyan kung ano ang nangyari between client and lawyer. Yan ay privileged communication dito sa ating bansa. I don't know sa ibang bansa, but here, it is perfectly legal. Kailanman ay hindi naging krimen ang umaktong lawyer ng akusado pagkasama-sama man niyang akusadong yan. At this early, no, may mga battery of lawyers na po ba kayong nabuo kung sakali man para humarap po sa ICC? May mga, I beg your pardon, hindi ko nakuha. May mga battery of lawyers na po ba kayo? May mga nabuo na po ba kayo mga abogado na siyang tutulong ho sa inyo sakali man na humarap po kayo sa ICC? Well, alam mo, kaya sinabi ko na kailanman hindi ako tatakas. Gawa ng I'm still practicing my law eh. That is my, dyan lang ako kumukuha ng suporta ng pamilya ko, pansuporta ng sa mga apo ko, sa pagpapaaral ng apo ko. And of course, dapat maganda kami. We are already in the twilight years of our life. Maghahanda kami para at least kung kami magkasakit ng aking misis, meron kaming madudukot man lamang. So, pag ako'y nagtago o umalis ako, mawala yung aking hanap buhay. Pero
doon sa katanungan mo, meron na ba akong veteran lawyer? Hindi ko kailangan ng veteran lawyer because I couldn't afford expensive lawyers. Hindi ko maaring, I could not afford the likes of Kaufman and even high caliber lawyer of the Philippines. But I myself could study this law on ICC, on the Rome Statute. Kasi nung una, hindi ko naman siniseryoso kasi sabi ko walang mangyayari dyan porque wala naman akong kinalaman dyan kahit katiting eh. So, pero ngayon, I have my law office, small law office here in Parañaque. Dito lang kami sa Parañaque, sa BF Homes. At they will going to help me, but they are very qualified. I believe that we could file the necessary, the appropriate petition before our Supreme Court para maprotektahan ko lang yung aking constitutional and other statutory rights as a citizen of this country. Opo. Secretary, kung mag-i-issue ho ng arrest warrant laban ho sa inyo, well, kusa ho ba kayong sasama o ilalaban nyo muna dito sa korte sa Pilipinas at igigiit na wala ng jurisdiksyon ng International Criminal Court dito sa ating bansa? Of course, tulad ng sabi ko, although hindi ako aalis ng Manila or ng Pilipinas, I'm going to fight against this any illegal order, lalong-lalo na from the ICC or from any foreign tribunal. I believe na wala ng jurisdiction, katagal-tagal na yan eh. Matagal na tayong nag-withdraw from ICC in 2019 pa. And I believe that 2 years passed bago sila mag-umpisa ng investigation. So even under the Rome Statute, may nagsasabi, although hindi ko pa na masyadong mapag-aralan ito, na wala nang karapatan ang ICC to proceed with this trial. That's why I think yung abogado ni President Duterte is questioning up to this time the jurisdiction of ICC to try him. Ganyan din ang gagawin ko, pero mag-uumpisa ako dito sa Pilipinas. I'm going to begin with filing a petition with the Supreme Court dito sa atin because I believe na yung pagkakadala kay President Duterte violated his constitutional right without due process ang pagkakawan sa kanya. Niwala man lang under the Constitution dapat binigyan ng due process ang ating former president. Dapat it should be a local or domestic courts ang nagbigay ng karapatan para siya ay dalhin sa Hague or kusan mang country siya ililitishin. Pero yan ay hindi nangyari sa kanya, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na to get the necessary to file the appropriate case. Walang-wala, sandaling-sandali lang, nandun na siya. He was whisked away to the ICC. Last question na lang on my part, Secretary, no? Well, ano po yung mensahe nyo sa Office of the Prosecutor ng International Criminal Court at maging doon sa mga pamilya ng mga biktima ng umano'y AJK na naniniwala ho na isa ho kayo sa mga naging arkitekto nitong madugong war on drugs? Go ahead, Secretary. Yes, ang pakiusap ko lang dyan sa mga yan, especially doon sa mga organization, doon sa mga personalities na nagsasabi na dapat mag-issue na ang ICC ng warrant of arrest against Secretary Aguirre. Tingnan muna ninyo, wala naman kayong kaalam-alam sa nangyayari sa akin o ano ang ginawa ko. Ano bang nagawa ko? Meron ba kayong alam na specific na nagawa ni Secretary Aguirre, ni Attorney Aguirre na violated your rights? Yung mga biktima, meron ba kayong dyan sa pagkampatay or sa sakta ng inyong mga kaanak, kung meron man, meron bang nagsabi sa inyo na si Secretary Aguirre ay may kagagawa niyan? Ngayon, ang appeal ko dito is not only to ICC. Of course, I believe that the ICC should examine whatever complaint is filed against us. But I'm more appealing to the Supreme Court na during the last 5 months ata, they came up with a rule. This is the latest rules of court, yung on extradition. Very clear dun sa extradition na yan, rule on extradition, na before
a Filipino citizen could be extradited to a foreign country. Merong nag-request na foreign country na gusto siyang itry doon. Sinasabi doon sa rules of extradition na dapat dumaan muna sa judicial process ng Pilipinas before the RTC, then the Court of Appeals, and I believe that the Supreme Court could still you could still appeal to the Supreme Court doon sa extradition na yon. Kaya yun ang sana gusto ko ring mangyari, na sana may katulad na gawin ang Supreme Court ng ganon, dahil para lamang sa ikaliliwanag ng ano ba ang karapatan nga ng Pilipino. Yung bang mga katulad naming 8 na inakusahan na sa kasama as one of the 8 perpetrators, co-perpetrators. Kami ba, ano ang karapatan, ano ang magagawa namin para protektahan yung aming karapatan sa ilalim ng saligang batas? Kasi ang saligang batas natin, ang pinakamataas yan, mas mataas yan sa treaty, kaysa sa Rome Statute, sa lahat ng batas ng Pilipinas. This is the sovereign law. Kaya't yan ang dapat, kung ano ang sinasadyan, kung ano ang sa human rights, sa Bill of Rights, dapat yan protektahan. And I believe that the Supreme Court could still or should form or make another rule respecting proceedings in a foreign tribunal. Kasi yung extradition is only when a foreign country request for trial of a Filipino citizen. Ito, hindi naman foreign country itong ICC. It is a foreign tribunal. Kaya sana ang Supreme Court ay maglabas din ng specific rule para lang maging klaro. Ano ba ang karapatan? Ano ba ang dapat gawin dito sa Pilipinas bago dalhin ito sa ICC or sa anumang foreign tribunal? Yan that's my prayer, na sana ay mabigyan ng time ng Supreme Court itong appeal namin katulad ko. Okay. With that, Secretary, maraming salamat po sa pagkakataon na kayo'y aming nakausap sa mga oras po na ito. And Happy Chinese New Year na rin po ang aming pagbati po sa inyo, Secretary. Happy Chinese New Year, and salamat din sa pagkakataon binigay niyo sa akin na kahit papaano ay nakapagpaliwanag ako at kahit papaano ay nasabi ko yung nasa kaluban ko at kung ano yung pinipray ko na sana mangyari at gawin ng Supreme Court. Thank you. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang dating kalihim ng Department of Justice, si Secretary Vitaliano Aguirre II, at yan mga kabombo, may kinalaman doon sa kaso na kanyang kinakaharap ngayon dyan sa International Criminal Court. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.